Ninang, good morning. Kamusta? Mahal na mahal kita, anak. Ay, Narobal na kay kinuha na kita. hindi ako yon. Ano? Hindi ako yon. Sino? Si Owie yon. Sino? Si Owie. Hindi, ikaw. Pareho kayong mahal na mahal ko. Mas mahal mo si Kuya. Morning. Pareho kayong dalawa. Ninang, ituloy mo yung kanta mo. Obe, madalo ka sana. Napapalitan natin ang naubos ng pera. Tama ka sama. Ayoko ha. Kung di lang daw ako kaya lang ako doon. Nakabilanggo na ako. Kung ano sinasabi mo. Nagbibito ka ng pera ko sa bangko. Ginagamit mo ang pangalan. Saan manggagalit doon. Depende ko. Kalbaye. Dahil sa'yo. Ninang, kumanta ka pa. Dahil sa'yo, ano? So, good morning. It's 9 o'clock. And, bitin pa rin yung tulog. Natulog ako ng 3:30. At syempre, napapanaginipan ko na kailangan tapusin yung pagre-review. So, I'm on 18:31. So, konti na lang. Kasi hanggang 18:47. So, I'm gonna continue my drops. Tapos, saka na yung intensive review. Pag, hindi, YouTube videos para paglabas. So, magkakape muna ako. Bye! So, ayan. Back to reviewing tayo. But first, kailangan 100 strokes. Char. Very rapid sila. Grabe. Siyempre, ba't pa ako nagtagal? Nag-social media na naman ako ng mga 1 oras at kahati bago ako natulog. Kaya ayun tuloy. Feeling bitin pa rin. So, let's continue. Nasaan na ako? 18:35. Ang dami pa. Pero masaya naman. So doon ko nalalaman na stress ako kapag napapanaginipan ko na yung tungkol sa law school. Parang nagigising-gising ako na sabi ng katawan ko at isip ko, kailangan na mag-review. Pero nag-alarm kasi ako ng 8:30. So ayoko namang gumising ng maaga from my alarm kasi yun nga, I need to complete my 5 hours to 6 hours sleep para quality pa rin yung brain function natin. Ayoko ng groggy. Mahirap yung kulang yung tulog. So ang gagawin ko, mag-aaral ako ngayon, tapos magnanap bago ako makipag-chika sa mga amiga ko. Alis pala ako mamaya, Nanay Rose, pero dito ulit ako uwi mamayang gabi. Baka mga 4, tapos gabi na ulit ako uwi. Oo. Tapos alis din ako bukas kasi luluwas na ako ng hapon. Uwi ulit ako sa Ildefonso. So, nasa na tayo? Labo. Court shall have a dissolution. Hindi ba ito mahalaga? 1831. Who can apply for a dissolution? Grounds lang pero ito na pala. Nasagot ko na pala siya. Willfully persistent. 5-6. Okay. Effect of dissolution. So ito medyo nabasa ko to sa part ng book. So ayan, yung mga notes ako. So parang dito lang ako nagbasa after like 5 sessions kasi hindi pa ako natatawag sa resi. So ito nakapag-advance reading ako dito. O diba? Ang galing. Prayers lang talaga. Kung hindi ka pa natatawag. Nagbabasa naman ako kaya yung basa na mabilis lang kasi nga iba, ang bilis mag-discuss ng prof. Nag-skip siya ng mga readings. Like sa isang article, meron siyang itatanong na isa or dalawa. Well, in fairness, ang dami ko nabasa dito sa ano na to, season na to. Sinipag ako nito. Pati mga illustrative case nabasa ko. Wait, where's that? 1834? 1835.
1835. So the dissolution of the partnership does not itself discharge the existing liability of any partner. True naman. So does not discharge the existing liability. A partner is discharged from any existing liability upon the dissolution of the partnership by an agreement to that effect. There should be an agreement. There should be an agreement between the partnership creditor. Halimbawa, tama ba? Halimbawa, umalis ka or natanggal siya sa partnership, tapos yung mga creditor, hindi na siya dapat habulin kung alam ng mga creditor at nag-agree sila na hindi na siya kahabol-habol. Na ang matitira sa magbabayad ng liability would be yung mga naiwang partners. Partnership creditor and the person or partnership. Tapos kung sino may iwan sa business, sila yung magtutuloy ng pagbabayad. Saka yun, parang ina-exhaust siya na, sige, wala kang liability. Ano ba, hindi kang clearance. Anong kailangan? And okay, such agreement, kahit hindi man daw nakasulat, can be concurred, inferred from the course of dealing. So sa mga actions nila, kahit wala nang kasulatan between the creditor having knowledge of the dissolution and the person or partnership continuing. O diba? Bakit ko kasi tinatype? Sana may copy-paste ko. Mas nagre-recall. Tinatype ko, sinasabi ko, mas nagre-retain ng information. Okay. So, the individual property of the deceased partner shall be liable for all the obligations of the partnership incurred while he was a partner. Deceased partner. Property. Siyempre, kung kailan lang siya buhay. Hindi nakasama yung utang ng partnership after niya namatay. Obligations. While he was a partner. But subject to prior payment of his separate debts. Okay. So, yung mga sarili niyang utang. Effect of dissolution. Ayun pala, mas kailangan ko. The effect of dissolution. The dissolution of the partnership does not itself discharge the existing liability of the partner. Oo nga. A partner may be relieved from all existing liabilities upon dissolution only by an agreement to that effect between himself. Yes. Ayun pala. The novation. O diba? Nagkakasino na lang mga taga-DP. Magkano daw? 36 million ang naipatalo ni Alcantara. Which is true for money, paglalaban ng pera na illegal. At nakapatek Philip siya, ya. Grabe talaga ang nangyari sa ating bansa. Tinatolerate, kaya dapat hindi tayo magdita pag may maling nakita. Award, itama. Shucks, like sobrang daming pera ng ginawa nilang pangungurakot. Dating-dati pa yan, pero maybe because social media, maybe thanks sa mga bagong kabataan ngayon na mulat sa nangyayari. So hopefully, sana may pag-asa pa tayo na kung ano yung tama at we deserve, good governance, honesty. So I'm not saying naman na mawala yung corruption. Meron mga taong mukhang pera. Pero, not naman choosing the lesser evil. But if we could really screen kung sino yung maayos, matino, paano ba? Kung may dalawang contractor, pareho sila ng bid, legit naman, maayos. Pero yung isa, friend mo or connected sa'yo, in a way, kung dun mo ibibigay, dahil mas tiwala ka at mas kakilala mo. Pero like, everything's legit. Siyempre, conflict of interest yun. Pero that's understandable kasi pareho naman sila ng offer, pareho naman sila ng gawa. It's just, ikaw yung pinili ko, preferred kita. So, maybe that's acceptable. And in reality, that happens. Pero the very bare minimum would be, kung ano yung standard, kung ano yung budget, kung ano yung bigay, kung ano yung quality, ibigay mo. It's just a matter of saan mo gusto. So parang, Coke versus Pepsi, fries ng McDo or Jollibee. So still quality, pero may pagkakaiba lang ng konti. Pero hindi siya substandard, di ba? So nasa preference mo na lang yung kung paninong alat ang mas gusto mo, or anong flavor, or gaano ka strong yung spirit, something like that.
Hay nako, di ba? May problema ka na nga sa buhay mo, Los. May pinoproblema mo pa tong society natin at yung politics natin. The novation. The novation may be implied. Novation parang tawag doon. From their conduct. The consent pala. The consent. The consent. The consent of the creditor and other partners to the novation may be implied from their conduct. Okay. 40% na lagay. Shucks, grabe. Kaya wala na talagang quality na mangyayari. Ay, ang bilis ng 1835. Yun lang yun? Sa disease pala, preferred muna ang individual creditors are to be prepared over partnership creditors. With respect to the separate property of the decedent. Nice! Okay, konti na lang. 1836. Okay. Partners who have not wrongfully dissolved the partnership or the last or the legal representative of the last surviving partner. Sila yung pwedeng mag-wind up kasi pag may kasalanan ka to dissolve, you will be liable for damages. Okay. Not insolvent. Okay. Provided, however, that any partner, his legal representative, or his assignee upon cause shown may obtain winding up by the court. Manner of winding up. Ay, hindi ko pa pala alam ano ko yung susuot ko mamaya. So, I need to check TC. Anong oras kami? These are may ano lang naman. High school friends, but ngayon lang kami nag-bond kasi we're not grouped together. Like in high school days, we have different cliques. So parang tatlo kaming separate groups ng high school. And ngayon nag-combine kami kasi we share the same interests, the same art sa buhay. And yun. Medyo masaya ako ngayon. So today is Thursday, kailangan ko matapos to. Then Friday, bukas dapat review ako ng NBI, meron na yung PowerPoint. Tapos browse sa cases, pwede siyang pagpuyatan and it's 10 o'clock pa naman. So I can wake up like 4 o'clock. Nasa school ako ng 5, review ako ng 6 to 9. Casual read na lang ng case, pero yung slides dapat ko mabasa. Good morning, ibig sabihin na masayang gising namin. Excited kang magkita-kita. And oh my gosh, ano ba? Magbibigyan ng pasalubong ulit ng friend namin kasi galing siya ng Japan. Kakabike lang niya no? Ano bang Japan niya? 9 to 13? Hindi. 1, 2. Or kahapon lang siya bumalik. Or something. O yan. Patapos na ako 1836. Konti na lang. Mine are finding out. So there is judicial and extrajudicial. Place of residence, an action for liquidation, for winding up is a personal one. It may be brought in the place of residence of either the plaintiff or defendant.
Persons authorized to wind up. Authorized persons. Ito ay dahil mahaba siya. Ika-copy paste ko na lang siya. So 1836. Hala, hindi nakasulat pala sa coder kung sino mga pwedeng mag-wind up. Persons authorized to wind up partnership, article. O diba? Kaya dapat may libro talaga. Merong mga tinatalak sa libro na hindi mo makikita sa internet and all. Ayun daw. Sabi sa script, are all persons in the partnership authorized to wind up even those in bad faith? No. Only those partners designated. Bakit? According to 1830. Bakit naging 1833? 1836. Tama ba yung nasa internet? O, di ba mali? Mali yung sinabi ni Respicio. Sabi niya 1833. Kaya dapat you really have to check first your sources. Okay. So the final stages of partnership include dissolution, winding up, and termination. Tama naman. Okay. Legal representative. Tatlo lang pala. Ay, tayo, hindi makapi sa script award. Ayaw, oh my gosh, itatype ko siya. Orders designated by the agreement. Hindi ko alam kung i-discuss pa yung acting and, tama ba? Managing partner. Saka yung controlling interest. Wala sa syllabus niya na lalabas sa exam. Pero, nabasa ko yun. All partners who have not wrongfully resolved the partnership. Legal representative. The executor or administratrix of the last surviving partner not insolvent. May salita palang executrix. Ang galing. Executor. The court may in discretion. The following are authorized. Dali natin. 4. The court in its discretion may appoint a receiver to wind up the partnership affairs to the best interest of all persons concerned. Survivor's right and duty to liquidate. Dead man na. Ay, nabasa ko to. Ang galing. Ano nangyari? Na-lost na ako. Okay, hindi ko mahanap kung anong article to. So, dead na. So, skip na tayo. 1843. So, yun. Buti naman. Na-appreciate ko naman si Prof na nagbigay siya ng coverage of exam.
So, limited partnership. Parang nakita ko na kanina to. Limited partnership, may isang general, tapos na liable sa mga bayarin, tapos isang limited. Ay, hindi. General, limited would be, may one ka na general partner na siya yung nagmamanage ng affairs, tapos may isang person na doon lang sa mga bayarin. Right? Yun, one general, one limited. So, lagyan natin 1 GP and 1 LP. Wherein, the limited partner will not be bound by the obligations of the partnership. So, para pala siyang isang capitalist, isang industrialist dapat. Tapos si capitalist yung nagmamanage. Si industrialist, hindi siya pwedeng habulin sa mga liabilities or obligation. So that's how my brain thinks what the definition brought us. So concept of limited partnership, joint venture and partnerships, limited only in respect to the nature of the business to be carried on. One or more special partners pala ang tawag doon. LP or SP siya dapat. Which is yun ang mahalaga. The latter not being personally liable for the personal debts. Or personally liable for the partnership debts. Okay, a limited partner is composed of two classes. Two classes. There are two classes of LP. Partner is limited to a fixed amount. Their capital contributions are amount they have invested in the partnership. This limited liability is the key characteristic. Okay. Yeah. Partner is limited to a fixed amount on their capital. All caps, capital contributions. So, investor na investor lang ang labas niya. For the amount they have invested in the partnership. O, two classes. Ano yung two classes? There are two classes of partners. Tama. Isang general saka isang LP. Okay, my bad. So, characteristic. Okay, tama na muna yan. Bye. Ano yung sinasabi mo? I love you. Yes, I love you very much. Do you love me? Yeah. Kiss me. Please. Kumain ka na ba? Di ba? Ayan, sinungaling ka na naman. Ay, di ba kumakain? Kinakain ka na ng pansit kanto ni Nanay Rose. Oh, ano inulam? Kumain ka na din daw ng manok. Pinakain ko siya ngayon eh. Ninang, masama yung nagsisinungaling. Hindi. Kumain ka na daw. Kasi hindi mo ako na mali. Hindi. Makakalimutin ka lang, Ninang, kumain ka na daw. Di ba? Ninang, o, tingnan mo, oh, pak, Dewey. Smile ka daw, smile. Smile ka daw, Smile, smile. wag yung ngipin labas. Wag labas ang ngipin. Smile ka. Ganon. Ninang, sabihin mo, my precious. Ay, Sabihin mo, my precious. my precious lang. Tapos gawin ako, Ano mo? Sabihin mo, my precious. Ako muna sa kailangan. Hihingahan kita, Ninang. Napakasela. Kaselan mo naman? Oo. Pretty ka ba? Ay, di ba sila? Mas palitan mo yun. Pero, Malakas pa. magkakaw ko. Tingnan ba, tingnan mo mukha. Ay, Hindi ka tabayan lakas kumain. alaga akong palaga. Ay, ano, inaalagaan ka mabuti ni Nanay Rose. Lalo pa pakain ka. Break time from review. Oh my gosh, bakit ang oily? Kasi, it's the natural oil and T-zone. Security. Ninang, ba't hindi ako nagmana sa'yo? Maputi ka. Oh? Tingnan mo, oh. Maganda yung balat mo, nung dalaga. Dalaga pa ako. Matandang dalaga. Fresh na fresh, parang dalagang bukid. Oo. Mapula hasang. Ano yan? Smile ka, wag mo ilabas yung ngipin mo. Ay, Smile ka, close mo yung ngipin mo. immigration. Oo nga, airport. Saan pa may tama? Office of the Embassy. Government offices.
Mahigpit ang bangko. Oh, tapos na yung bangko. Mahigpit na may security. Military. Kampo, ayun na. Saan pa ba may mahigpit na security nila? Casino. Oh, ayun oh. Ninang. Hindi ka sumasagot. Ninang, ayan oh, ganyan oh. Ganyan yung mga jojowain. Gusto mo ba yan? Para sa akin? Ninang. Ako sa akin eh. Ay, ninang, ang dry ng kamay mo. Dapat po lolotionan nyo. Kasi makate pag nagja-dry. So last night in the probinsya before I come back to Manila, at tuloy yung lakad namin ng mga high school friends. Kaya, okay lang. Balik na ako sa pag-review. So, and bye. So, yung mga cases, topics, gagawa na ako ng reviewer. Medyo, I would say, 50% ready na ako for ATAP. I just have to finish my reviewer for that on Sunday, Monday yung example. And tonight, I'm going to have yung nilaga kong duck egg kamote and saging na saba for dinner. And for my drink, it's gonna be hot water with salt. So, ano ba? May gagawin pa ako bukas. So, sana hindi ako ma-apektuhan ng strike ng mga sasakyan. So, luwas din ako ng hapon or gabi. So, yung get finish. Yan ang ulam mo? Pero binila nila yan or hindi? Yan lang, hindi na lang. Ah, nilaga ito. Gusto mo ba? Minsan nga wala akong ulam dito. So, let's try. Parang first time ko magta-try ng duck egg na nilaga. Ah, parang itlog din naman siya. Oo naman. No, oo nga. Ito naman yun, kaya lang. So, same. Ano, mas ibang lasa? Ibang lasa? Parang hindi ko ano ba. Pero pinagkakita ako lang kasi wala kang itlog. Sarap ba? Okay lang, lasa itlog. Oh, gusto mo mga ano? Kaya ako. Ha? Ay, pero nag-rice pala ako kanina. Kasi nga, pag nagre-review dapat kumakain. So, nagsinampalukan ako ng hindi masarap, hindi maasim. Sayang pa rin ako. Mag-carbs on carbs tayo. Lalabas ka naman yata, hindi kumain ka na lang. Hindi na? Hindi kami tuloy? Bakit? Tinabi mo yung mga damit dyan. May opera yung kaibigan ko eh. Nilabas mo. Sabi mo sana. So, Ano ba yan? we have pandesal. Nilabas mo. Ah, namawis yung pandesal tapos dumikit yung Kasi papel. mainit. Di ba Oo sinabi nga. kasi tinanggal ko nga kahapon. So, I'm gonna have 2 pandesal with malunggay. And I'm good with that. So, yun lang tonight. Ano bang inaaral ko? Environmental impact analysis. Saka, proposal versus factorial. Ano to? Preemptive. Precautionary principle. So, hindi ko alam kung paano magbabasa ng case. Kukunin ko lang din yung mga doctrines kasi may PowerPoint naman si Pao. So, happy eating. And I hope this is healthy. Hindi ko pa naman sinabi.